Movie Recap Tagalog here. Si Ryohei Arisu ay isang binatang walang trabaho na hindi naging masaya ang buhay. Isang araw, biglang lumitaw ang isang mahiwagang liwanag at pagkatapos nito, naglaho ang lahat ng tao maliban kay Ryohei Arisu at ang dalawa niyang kaibigan. Lubos na walang laman ang Tokyo. Napilitan si Ryohei Arisu at ang kanyang dalawang kaibigan na sumali sa isang laro ng kaligtasan kung saan nakataya ang kanilang buhay. Doon, nakilala ni Ryohei Arisu si Yuzuha Usagi. Matapos kamakailan lamang mamatayan ng ina, ginugugol ni Arisu ang karamihan ng oras niya sa paglalaro ng mga video game. Lagi siyang sinasermona ng kanyang kuya dahil hindi siya naghahanap ng trabaho at dahil pinalampas niya ang interbyong espesyal na inayos para sa kanya. Ayaw din ng kanyang ama na maging pabigat pa siya sa kanyang kapatid. Samantala, si Karube ay nahuling nakikipaghalikan sa barmaid sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Nahuli siya ng kanyang amo at ilang beses siyang sinuntok dahil hinipo niya ang babae nito. Dahil matatanggal na rin naman siya sa trabaho, sinuntok din niya pabalik ang kanyang amo bago umalis. Sa parehong oras, si Chota ay nakikipagtalo sa kanyang ina na laging humihingi sa kanya ng pera. Nagkita ang tatlong magkaibigan para mag-hangout, ngunit malungkot sila at nadidismaya sa buhay. Nais nilang mamuhay sa ibang mundo. Determinado si Karube na pasayahin sila, kaya binuhat niya si Arisu at dinala sa gitna ng kalsada upang kuhanan sila ng video ni Chota. Ngayon, kailangang iwasan sila ng mga sasakyan at kahit gaano kabilis tumakbo ang mga binata, nakasangkot pa rin sila sa aksidente. Nang mapansin nilang dumarating ang mga pulis, nagtatakbo ang tatlo papunta sa istasyon ng subway at nagtago sa isang cubicle ng banyo. Biglang nawalan ng kuryente at nang lumabas sila, natagpuan nilang lubos na walang tao sa buong istasyon. Sa kanilang pagkagulat, wala ring tao sa mga kalsada. Naghiwa-hiwalay sila at hinanap ang kanilang mga tahanan at pinagtatrabahuhan, ngunit nawala na rin ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Napansin din nilang hindi gumagana ang kanilang mga cellphone. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ng tatlo kung ano ang dapat gawin, ngunit biglang napatigil sila nang bumukas ang isang higanteng screen na nag-anunsyo na magsisimula na ang laro. May palaso na nagturo sa kanila patungo sa arena ng laro at nakakita sila ng mga ilaw sa malayo. Sinundan nila ito hanggang sa gusali ng GM, kung saan dumaan sila sa isang pasilyo nang hindi napapansin ang mga laser sa dingding. May nakasulat na kailangan nilang kumuha ng tig-iisang cellphone at ang mga aparato ay gumana gamit ang pagkilala sa mukha. Walang signal at may lumabas na countdown na nagsasabing magsisimula ang laro sa loob ng 2 minuto. Sa sandaling iyon, dumating si Shibuki at nagtapon ng isang bagay sa mga laser, ipinapakita na kapag sinubukan nilang umalis ay masasaktan sila. Pagkaraan, may isang dalagitang estudyante sa high school na sumama rin sa kanila at inanunsyo ng mga cellphone na oras na para sa unang laro. Ang tawag dito ay Dead or Alive at ang antas ng kahirapan ay 3 of clubs. Kailangan nilang pumili ng tamang pinto para makatakas mula sa gusali sa loob ng 2 minuto. Dinala sila ng elevator sa isa pang silid kung saan may 2 pinto, isa ay may nakasulat na live at ang isa naman ay die. Habang pinagdedebatehan nila kung alin ang tamang sagot, nagsimulang mapuno ng nakalalasong gas ang silid upang pabilisin sila. Pinili ng dalagita na dumaan sa pintong may nakasulat na live, ngunit agad siyang napatay ng isang laser. Tumakbo ang iba pa sa pintong may nakasulat na die bago matapos ang oras at napuno ng apoy ang naunang silid. Sa susunod na silid, nandoon muli ang parehong mga pinto at ang nakalalasong gas. Binuksan ni Karube ang pintong live at walang nangyari, kaya't dumaan sila rito bago muling lumabas ang apoy. Napansin nila na sa bawat silid ay lalo pang umiiksi ang oras para makapili. Nagkaroon ng pagtatalo kung paano sila susulong at sinuntok ni Karube si Arisu, na siyang nag-trigger ng isang alaala noong una silang dumating. Naalala ni Arisu na ang lahat ng mga palatandaan ay nasa pasukan at pinagsama-sama niya ang lahat ng datos para iguhit ang isang diagram ng gusali. Dahil sa guhit na yon, nakalampas ang grupo sa maraming silid, laging natatamaan ang tamang pinto ng walang problema. Ngunit sa huling silid, hindi nakalagay ang mga pinto sa dapat nilang kinaroroonan. Nag-atubili si Arisu ngunit, sa kabutihang palad, naalala nilang nagre-record si Chota ng lahat, kaya ginamit niya ang video upang ayusin ang kanyang kalkulasyon at piliin ang tamang pinto. Tumakbo silang lahat bago lumabas ang apoy, ngunit sa kasamaang palad, nadamay ang binti ni Chota at nasunog. Pinatay ng grupo ang apoy at tinulungan siyang maglakad upang makatakas gamit ang fire escape ng gusali. Paglabas nila, inanunsyo ng mga cellphone na nanalo sila, ngunit nakita rin nilang malubha ang paso sa binti ni Chota. Sa isang mesa ay natagpuan nila ang 3 of clubs na nag-activate ng 3 araw na visa sa kanilang mga cellphone, kahit hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Bigla na lamang lumitaw ang isang sugatang lalaki at nagsabing titigil na siya sa laro dahil wala itong katapusan kahit gaano karaming beses manalo. Pagkatapos ay pinaslang siya ng isang laser at biglang nawalan ng kuryente. Doon nila naunawaan na ang visa ang nagsasabi kung ilang araw na lang silang mabubuhay at para madagdagan iyon ay kailangan nilang manalo ng mas maraming laro. Ilang sandali pa, sumulpot ang napakaraming laser sa buong lungsod, pinapatay ang lahat ng taong nag-expire na ang visa. Sa tuktok ng isang mataas na gusali, pinagmamasdan ni Usagi ang mga ilaw habang iniisip ang kanyang ama at ang mga panahong umaakyat sila ng bundok ng magkasama. Nangako siya sa ama na mabubuhay siya at makakaligtas sa laro. Kinaumagahan, sinubukan ni Arisu na kumuha ng kotse, ngunit wala ni isa mang gumana, at ang mga gulay na nakita niya ay bulok na. Naghanap sila sa maraming tindahan at apartment, ngunit wala ni isang makinang gumagana.
Naisip ni Chota kung baka electromagnetic pulse ang sanhi ng lahat ng ito bago tumigil sa paggana ang kanilang mga cellphone para sa laro. Pagkatapos ay kumuha sila ng mga baterya para sa radyo at mga dilatang pagkain para sa tanghalian habang nagbabahagi ng kanilang mga ginawa noong naganap ang mahiwagang blackout. Ipinagyabang ni Shibuki na siya'y nagtatrabaho, ngunit ang totoo ay naliligo siya matapos siyang madumihan sa kanyang may asawang amo. Dumating siya 3 araw na ang nakakalipas at siya lamang ang nakaligtas mula sa kanilang grupo. Dahil mas huli nilang nakita ang blackout at bulok na ang mga gulay, napagpasyahan nilang iba ang takbo ng oras sa lugar na ito. Lumalala ang sugat ni Chota kaya nag-usap ng palihim sina Karube at Arisu at nagkasundong sumali muna sila sa laro ng sila lang upang makaalam ng higit nang hindi nadadamay ang kanilang kaibigan. Samantala, inaliw ni Shibuki si Chota na umiiyak dahil iniisip niyang hindi na siya makakaligtas. Inamin niya ang kanyang relasyon sa amo, ipinaliwanag na kinasusuklaman niya ito, ngunit ginawa pa rin niya yon para umangat sa trabaho. Pagkatapos ay hinalikan niya si Chota at naging malapit sila na nagpaalala kay Chota sa araw na nahuli niya ang kanyang ina na nakikipagtalik sa lokal na pari. May mga partikular na apartment sa buong lungsod na biglang nagliwanag bilang hudyat ng mga bagong laro. Sumali si Karube at Arisu sa parehong laro na sasalihan ni Usagi, at lahat ay nakatanggap ng bagong cellphone. Nang mabuo ang 13 manlalaro, inanunsyo ng mga cellphone na magsisimula na ang laro at ang antas ng kahirapan ay 5 of spades. Ipinaliwanag ni Nitobe na ito ay isang physical game at bawat suit ng baraha ay may ibang kahulugan. Ang clubs ay labanang panggrupo, ang diamonds ay tungkol sa katalinuhan, at ang hearts ay pagtataksil. Kapag mas mataas ang numero, mas mahirap ang laro, ngunit katumbas din nito ang mas mahabang araw ng visa. Inanunsyo ng mga cellphone na ang laro ay klasikong tag. Upang manalo, kailangan nilang hanapin ang safe zone sa isa sa mga silid ng gusali sa loob ng 20 minuto. Kapag natapos ang oras, isang nakatagong bomba ang sasabog. Nagkalat ang grupo sa buong gusali bago tuluyang nagpahiwatig ang sirena na lumabas na ang tagger. Nagtago si Usagi habang si Karube, Arisu, at Nitobe ay nagsubok ng mga pinto, ngunit lahat ay nakasara. Bigla silang nakarinig ng mga putok at may bangkay na bumagsak sa harapan nila, ibig sabihin ay pumapatay ng mga manlalaro ang tagger. Nang silipin nila sa kanto, nakita nila ang isang taong nakamaskara na nakatutok ang baril kaya agad silang tumakbo. Nakapagtago si Karube at Arisu sa likod ng pader, ngunit nagpatuloy sa pagtakbo si Nitobe at mabilis na napatay. Isang manlalaro ang nakakita nito at sinubukang tumakas, ngunit nagkamali ng liko at tinamaan ng laser dahil lumabas siya sa game space. Isa-isa nang namamatay ang mga manlalaro habang patuloy na nagtatago si Karube at Arisu, at napansin nilang hindi sila nakikita ng tagger dahil limitado ang kanyang paningin dulot ng maskara. Sumigaw si Arisu ng impormasyon at sumagot si Usagi upang sabihin ang kinaroroonan ng tagger habang umaakyat siya sa tubo upang makaiwas sa bala. Sa natitirang 8 minuto, 7 pa ang manlalaro. Hindi nagbubunga ang basta pagtakbo kaya nagtipon ang mga manlalaro upang bumuo ng plano. Hahatiin ang grupo, ang kalahati ay maghahanap sa natitirang palapag habang ang iba ay hahabol sa tagger. Isang manlalaro ang nabaril at ginamit ni Karube ang pagkakataon upang hampasin ang tagger gamit ang fire extinguisher, ngunit walang epekto at sinipa lang siya pabalik. Sumugod si Aguni at sinimulan ang pakikipagbuno sa nakamaskarang lalaki. Kalaunan ay sumali rin si Karube, ngunit sapat ang lakas ng tagger upang talunin silang dalawa. Nang bunutin ng tagger ang isang patalim, nagawa niyang sugatan ang tiyan ni Karube sa ilang mabilis na galaw. Samantala, napansin ni Arisu at Chishia na ang mga putok ng baril ay may partikular na pattern na nagtuturo sa tanging pintong hindi nakasara. Pumasok ang dalawa sa isang bakanting apartment at biglang umatake ang isang ikalawang tagger, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Chishia gamit ang taser. Gayunpaman, agad na bumangon ang babae kaya tumakbo si Chishia palabas ng apartment habang nagtago si Arisu sa kabilang silid. Nandoon ang safe zone at kailangan ng 2 tao upang sabay na pindutin ang 2 buton upang matapos ang laro. Sumigaw si Arisu ng solusyon mula sa bintana at tumungo roon si Usagi, habang patuloy na nakikipaglaban si Aguni sa unang tagger at nagkaroon ng pilat sa mukha. Tumangging matalo, sinuntok ni Aguni ang lalaki ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Binuksan ng ikalawang tagger ang pinto gamit ang putok at mabilis na umiwas si Arisu bago siya sumugod upang agawin ang baril ng babae. Pinanood lamang ito ni Chishia ngunit hindi tumulong. Umakyat si Usagi sa pader upang makalipat ng palapag at pumasok sa safe zone sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos ay inihagis ni Chishia ang taser sa kanya at ginamit ito ni Usagi upang patumbahin ang umaataking babae. Pagkatapos, tumakbo sina Usagi at Arisu upang pindutin ang mga buton na may natitirang 1 segundo na lamang. Inanunsyo ng mga cellphone na nanalo ang mga manlalaro at sumabog ang mga kwelyo ng mga tagger na agad nilang ikinamatay. Napansin ni Karube na ang cellphone ng tagger ay may nakasulat na game over, kaya malinaw na may mga taong pinilit lang ring maglaro. Narinig niya ang isang ingay at nakakita ng radyo sa bulsa ng isang patay na manlalaro. Isang boses ang lumabas mula rito at nagsabing, ang sagot ay nasa ating mga kamay, bumalik sa dalampasigan. Sinuri ni Chishia ang bulsa ng patay na tagger at nakakita ng kakaibang guhit. Kinaumagahan, bumalik sina Karube at Arisu at ibinahagi ang mensahe mula sa radyo. Gusto nilang hanapin ang beach, ngunit dahil mag-expire na ngayong araw ang visa ni Shibuki at Chota, kailangan muna nilang sumali sa isa pang laro. Hindi pa rin matigil ni Arisu ang pag-iisip sa patay na tagger at patuloy siyang sinusundan ng konsensya dahil sa pagkamatay nito.
Bumalik si Karube sa bar na dati niyang pinagtatrabahuhan at kinuha ang singsing na pangkasal na itinago niya roon. Kinagabihan, inanunsyo ng mga malalaking screen ang bagong laro at sinundan ng grupo ang mga ilaw patungo sa Botanical Garden. Nakakita sila ng mga gamit sa isang mesa na may karatulang free to use. May 4 na cellphone din doon na nag-utos sa kanila na isuot ang espesyal na goggles bago inanunsyo na ang susunod na laro ay hide and seek na may antas ng kahirapan na 7 of Hearts. Isang tao ang magiging wolf habang ang 3 naman ay mga lamb na dapat magtago mula sa wolf. Kapag nahuli ng wolf ang isang lamb, ang taong iyon ang magiging susunod na wolf. Tatagal ang laro ng 15 minuto at kung sino man ang wolf sa pagtatapos ay siyang panalo, habang ang mga lamb naman ay papatayin ng mga kwelyo. Nagsimula ang laro at si Chota ang napiling unang wolf. Agad siyang nataranta at sinubukang tanggalin ang kwelyo, kaya pinigilan siya ni Arisu dahil natatakot siyang baka ikamatay nito ang paglabag sa mga patakaran. Nang tumingin si Chota sa kanyang kaibigan, lumipat ang pagiging wolf kay Arisu. Ganito rin ang nangyari nang tumingin siya kay Karube, kaya sinadya ni Shibuki na makipagtitigan sa kanya. Nang siya na ang wolf, agad siyang kumuha ng sandata at tumakbo upang magtago. Hinabol siya ni Karube at nang madapa si Shibuki, sinunggaban niya ito upang makipagbuno at pilitin siyang tumingin sa kanya. Nakakuha si Shibuki ng bato at pinukpok ang sugat niya, ngunit aksidente silang nagkatitigan kaya siya na naman ang naging wolf. Siya na ngayon ang tumatakbo, kaya sinunggaban siya ni Shibuki at paulit-ulit na pinukpok ang kanyang sugat gamit ang bato. Nang makaganti ng sipa si Karube upang itaboy siya, dumating si Arisu at kinuha ang pagiging wolf bago magmakaawa sa iba na magtulungan sila. Tumanggi si Shibuki at sinimulang habulin siya, ngunit bago pa siya umatake, ay sinunggaban siya ni Chota at ibinagsak sa lupa. Muli namang tumakbo si Arisu at nagtago upang subukang gamitin ang mga gamit para tanggalin ang kwelyo, ngunit naalala niya ang pagkamatay ng Tiger at tumigil. Hinahanap siya ni Karube habang nagmamakaawa na siya na lamang ang gawing wolf, sabay sabing si Arisu ay naging talunan na at wala nang kinabukasan simula nang huminto siya sa universidad. Ipinakita sa flashback na palaging iniinsulto ng ama si Arisu, ngunit lagi namang nariyan sina Chota at Karube upang pasayahin siya. Minsan pa nga ay pinaikli ni Karube ang kanyang mga date para lang makasama ang kanyang mga kaibigan. Umiiyak habang inaalala ang lahat ng kanilang pinagsamahan, inihayag ni Arisu na atras na siya sa laro at nagsimulang hanapin ang kanyang mga kaibigan upang ipasa sa kanila ang pagiging wolf, ngunit hindi niya sila matagpuan. Hila-hila naman ni Chota si Shibuki upang magtago habang nagpapaalala ang pangunahing screen na ang mga lamb ay dapat magtago. Nagsimulang magsalita si Karube tungkol sa kanilang pagkakaibigan habang nakatago rin at nagsusuot ng goggles. Pareho nilang ninanais na si Arisu ang mabuhay para sa kanila. Patuloy na tumatakbo si Arisu at sa wakas ay nakita niya si Karube, ngunit huli na, naubos na ang oras at namatay sina Chota, Shibuki, at Karube nang sumabog ang mga kwelyo sa kanilang mga ulo. Kinabukasan, nakahanap si Usagi ng kuneho sa lambat na iniwan niya sa parke at pinatay ito upang may sariwang karne. Sa kanyang pagbalik, nakita niyang nakahandusay si Arisu sa kalsada. Nang lapitan niya ito, sinabi nitong mamamatay na rin siya, ngunit hindi siya pinansin ni Usagi at nagpatuloy lamang. Ipinakita na si Usagi ay nagtatago sa isang bodega na puno ng kagamitan para sa kaligtasan. Matapos kainin ang nilagang kuneho, pumunta siya sa bookstore upang kumuha ng nobela at nakita si Arisu na nakahiga sa ilalim ng ulan. Ipinakita sa flashback na malapit si Usagi sa kanyang ama at madalas silang umaakyat ng bundok na magkasama. Isang araw, umalis ang kanyang ama ng mag-isa upang subukan ang isang espesyal na pag-akyat ng walang oxygen. Ngunit nang maglaon ay pinagmumultuhan ng media ang kanilang pamilya na inaakusahan silang pineke lamang ang lahat. Upang makaiwas sa hindi kanais-nais na atensyon, muling naglakbay ang kanyang ama para umakyat at hindi na muling nakita. Sa kasalukuyan, nagising si Arisu sa pinagtataguan ni Usagi. Ibinahagi nito ang pagkain sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito dahil guilty pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at nais na lamang sumunod sa kanila. Ibinahagi ni Usagi na ganoon din ang naramdaman niya noon, ngunit dahil pinaghirapan niyang ipagluto si Arisu, dapat niya itong kainin. Kinain niya ni Arisu ang pagkain, ngunit hindi pa rin siya kumikilos at balak hayaang mag-expire ang kanyang visa. Nang banggitin ni Usagi na tinulungan siya ni Arisu sa laro ng tag at nais niyang suklian yon, doon lang tuluyang tumayo si Arisu. Kinagabihan, sinundan ng dalawa ang mga ilaw na nagdala sa kanila sa isang bus. Sa loob, nakakita sila ng 3 manlalaro na matagal nang naroon at sabay-sabay laging lumalahok sa mga laro dahil naniniwala silang mas malaki ang tsansang manalo kung nagtutulungan. Napansin ni Arisu na may sugat sa binti si Takuma. Inanunsyo ng mga cellphone ang pagsisimula ng laro na may antas ng kahirapan na 4 of clubs. Ang tawag dito ay distance at kailangan nilang tiisin ang pagsubok upang marating ang dulo sa loob ng 2 oras. Ipinakita ng mga screen ang salitang distance 0 kaya inisip nilang kailangan nilang gumalaw ngunit walang gasolina ang bus. Hiniling ni Takuma sa grupo na iwan siya at nagkaroon ng pagtatalo, ngunit sa huli ay nakumbinsi niya sila na iyon ang pinakamabuti. Nagsimulang tumakbo sina Usagi, Arisu, at ang 2 pang lalaki at unti-unting tumaas ang counter ng distance sa kanilang mga cellphone. Sa kalaunan, nakatagpo sila ng istasyon para sa tubig ngunit nagduda si Usagi sa mga bote, kaya ibinahagi na lang niya ang sariling dala. Nagpatuloy silang tumakbo hanggang makarating sa isang kalsada na puno ng mga kotse. Sa kanilang pagkabigla, may isang pander na naghihintay doon at nagsimulang humabol sa kanila.
Nagtago ang isa sa mga lalaki sa ilalim ng kotse habang hinarang naman ni Arisu ang pander gamit ang isang pinto. Nakakita si Usagi ng isang flare at inihagis ito sa hayop upang siya, si Arisu, at ang isa pang lalaki ay makatakbo pa. Sa kasamaang palad, tinalunan ng pander ang huling lalaki at sinimulan siyang lapain. Hindi nagtagal ay nanghina ang grupo at hindi nila alam kung makakaligtas pa sila. Sa sandaling iyon, nakakita si Arisu ng motor sa likod ng isang truck at naalala niyang ang mga sirang bahagi lamang ay ang mga electrical circuits. Ang modelong ito ng motor ay gumagamit ng diesel, kaya sinimulan niyang itulak ito pabalik sa lugar ng bus upang sana'y makatulong kay Takuma. Patuloy namang tumakbo sina Usagi at ang kasama niya, ngunit natuklasan nilang nakaharang ang isang pader sa kalsada. Sa natitirang 15 minuto, nakarating si Arisu sa bus. Makalipas ang 10 minuto, nakarinig ng ingay sina Usagi at ang lalaki, unti-unting nababasag ang pader at bumubuhos ang tubig. Agad silang tumakbo at dahil sanay si Usagi, nakatakas siya. Ngunit pagod na ang lalaki at nadapa, kaya't nalunod siya ng rumaragasang tubig. Sa oras na yon, dumating sina Arisu at Takuma sakay ng bus at hinila si Usagi papasok bago siya rin ay tangay ng tubig. Naubos ang oras at buhay pa rin ang tatlo dahil ang bus pala ay may nakapintang salitang goal, ibig sabihin kailangan lang nilang manatili roon upang manalo. Ipinapakita ng counter sa kanilang mga cellphone kung gaano pa sila kalayo mula rito. Pagkatapos magpaalam ni Takuma, kumuha ng bisikleta sina Arisu at Usagi at sinimulang tawirin ang tulay upang hanapin ang beach. Makalipas ang ilang araw, nilapitan ni Arisu ang dalawang manlalaro upang tanungin kung may alam sila tungkol sa beach, ngunit agad silang tumakbo palayo nang marinig ang salitang iyon. Gabi-gabi kailangan niyang magbahagi ng tolda kay Usagi na nakapagpapailang sa kanya. Dahil napansin ni Usagi na hindi sanay si Arisu sa camping, nagpasya siyang turuan ito ng ilang survival skills gaya ng paghahanap ng mga hayop. Kinagabihan, napansin ni Arisu na may ilang manlalaro na nagtitipon sa isang gusali. Nakita niyang may suot silang magkakatulad na pulseras ng susi sa locker at naalala niyang mayroon din sina Aguni at ang kanyang kaibigan. Samantala, nakatagpo si Usagi ng ibang grupo at napansin niyang pareho rin ang mga pulseras nila. Habang sabay-sabay na sumasabog ang ilang lugar sa lungsod, sumakay sa mga kotse ang mga may pulseras at umalis, kaya't nagsimulang tumakbo sina Arisu at Usagi upang sundan sila. Dinadala sila nito sa isang hotel na tinatawag na The Beach na tila may kuryente pa. Bago pa sila makareact, inatake sila mula sa likuran at nawalan ng malay. Pagsapit ng umaga, nagising silang nasa loob ng hotel kasama ang isang lalaking nagdangalang Hatter na nag-aangking ito ay isang utopia. Ipinakita niya ang isang dingding na may nakapintang buong deck ng baraha at marami rito ang nakatanggalan na. Ipinaliwanag ni Hatter na upang matapos ang laro at makabalik sa tunay na mundo, kailangan nilang manalo sa isang laro para sa bawat baraha. Pinaniniwalaan niyang iisa lamang ang makakaligtas gamit ang kumpletong deck, ngunit ang pagkolekta ng mga duplicate ay maaaring magbigay daan para makauwi rin ang iba. Dahil imposibleng makumpleto ng isang tao lamang ang lahat ng baraha, nais niyang tumulong sina Usagi at Arisu. Naniniwala rin si Hatter na nadala sila sa ibang bansa dahil sa sistema ng visa at dahil hindi basta-basta mawawala ang buong Japanese society sa isang iglap. Ginagamit ng hotel ang krudo upang makalikha ng kuryente at ang ulan bilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga pintuan ay sira kaya't hindi na maaaring ilak. Ang mga tagasunod ni Hatter ay nakapagsama pa ng maraming baril. May 3 patakaran upang manirahan dito, lahat ay dapat magsuot ng swimsuit, lahat ng baraha ay pagmamay-ari ng The Beach at ang mga trader ay papatayin. Kinuha ni Hatter ang mga baraha ni Arisu at Usagi upang idagdag sa koleksyon at tinakot silang sumunod. Sa araw, ginugugol ng lahat ng manlalaro sa The Beach ang kanilang oras sa paglangoy, pagdiriwang, pag-inom at pakikipaglandian. Sa gabi, isang sirena ang nag-aanunsyo kung kailan bubukas ang bagong game area sa lungsod at nagbibigay si Hatter ng makabayang talumpati na parabang ang mga kabataang ito ay kanyang hukbo. Hinahati ang mga manlalaro sa maliliit na kuponan upang makasali sa mas maraming laro at makakuha ng maraming baraha. Isang kuponan ang kailangang humarap sa tigre sa karusel, habang ang isa naman ay naiwan na nakabitin sa human elevator. Ang grupo ni Usagi ay gumagamit ng pusporo upang hanapin ang mga numero sa isang pader, samantalang ang kuponan ni Aguni ay pumapatay ng mga hayop sa amusement park gamit ang baril, espada, at kahit mga suntok. Sumali si Arisu sa isang laro kasama sina Tata, Kina, at Ann na nagsabi sa kanya na ito rin ay isang pagsubok upang malaman kung karapat-dapat ba siyang maging kasapi ng mga executive member ng The Beach. Ang laro ay tinatawag na light bulb at may antas ng kahirapan na 4 of diamonds. Unti-unting napupuno ng tubig ang silid at may mga kuryenteng kawad na nakabitin mula sa kisame. Kailangang alamin ng mga manlalaro kung alin sa 3 switch ang nagpapailaw sa bombilya bago sila itulak ng tubig patungo sa mga kawad. May 3 patakaran, iisa lamang ang tamang switch, iisa lang din ang pagkakataon upang pumili habang bukas ang pinto. Ngunit kapag nakasara ang pinto, maaari nilang laruin ang mga switch hanggat gusto nila. Kung may taong nasa loob ng silid ng bombilya habang nakabukas ang ilaw, hindi magsasara ang pinto. Dapat silang sumagot ng sabay bilang isang grupo upang manalo, kung hindi, papatayin silang lahat ng mga kawad. Isa sa mga manlalaro ang humipo sa mga kawad dala ng kuryosidad at agad na namatay. Inisip ni Arisu ang mga patakaran at pinasara ang pinto bago ginamit ang unang switch. Nag-antay siya ng ilang minuto bago pinatay ang unang switch at binuksan muli ang pinto upang subukan ang pangalawa, ngunit walang nangyari.
Pagkatapos ay pinahipon niya kay Kina ang bombilya at sinabi nitong mainit na nangangahulugang ang unang switch ang nagbukas nito. Ibinigay nila ang sagot na isa at agad na nanalo sa laro. Pagbalik ni Arisu sa hotel, natuwa siyang makitang nakaligtas din si Usagi sa kanyang laro. Naputol ang kasiyahan nang dumating ang puwersang militar ni Hatter na pinamumunuan ni Aguni upang sunduin si Usagi dahil siya raw ay pinatawag. Lumapit si Arisu upang ipagtanggol siya kaya't iniutos ni Aguni sa kanyang mga tauhan na basagin ang mga binti nito. Sa sandaling iyon dumating si Hatter at iniutos kay Aguni na patawarin muna si Arisu dahil baguhan pa lamang siya. Pagkatapos nito, inimbitahan si Arisu sa isang pulong ng mga executive at nagulat siyang makitang kabilang dito si Chishia. Idinagdag nila ang pinakahuling mga baraha sa koleksyon at natuklasang ang kulang na lamang ay ang mga face cards at ang 10 of hearts. Malapit nang mag-expire ang visa ni Hatter at iniisip ni Mira na dapat siyang sumali sa isang laro ng hearts dahil maraming manlalaro ang handang magpakamatay upang protektahan ang kanilang leader. Ngunit hindi nila maaaring hulaan kung anong klase ng laro ang lalabas, kaya't inanunsyo ni Hatter na sasalihan niya kung anuman ang susunod. Kinabukasan, kinausap ni Arisu at Usagi ang lahat ng manlalaro upang makakuha pa ng impormasyon. Gayunpaman, iba-iba ang teorya ng bawat isa at mahirap tukuyin kung alin ang chismis at alin ang totoo. Sa hapon, nagpasya si Usagi na maghanap ng mga sandata sakaling kailanganin nila ito. Nakakarinig naman si Arisu ng mga putok at napansin niyang may ilang lalaki na naglalakad palayo mula sa isang basurahan. Nang sumilip siya sa loob, nagulat siya nang makakita ng 12 ng bangkay. Dumating sina Chishia at Kina at ipinaliwanag na yon ang mga traidor. Sinabi nilang nais nilang baguhin ang kasalukuyang kaayusan at inimbitahan si Arisu na sumali sa kanilang plano. Hindi na masaya ang mga sundalo sa pamumuno ni Hatter at iniisip ni Chishia na balang araw ay agawin nila ang kapangyarihan sa The Beach. Kapag nangyari iyon, plano niyang nakawin ang mga baraha at umalis. Maya-maya'y muling nagtagpo si Arisu at Usagi na hindi nakahanap ng kahit anong sandata dahil binabantayan ito ng mga sundalo. Nagpasya si Arisu na sabihin sa kanya ang tungkol sa plano ni Chishia. Kinabukasan, sinubukan niyang buksan ang mga ulo ng dalawang patay na manlalaro upang hanapin ang GPS chip na maaaring inilagay ng mga game masters upang subaybayan sila. Ngunit naputol ito nang tawagin ang lahat ng executive sa silid ni Hatter. Laking gulat ng lahat nang makitang patay si Hatter at nalaman mula sa ibang manlalaro na nakita itong ganito sa lansangan. Inakala nilang namatay siya sa isang laro at pinag-usapan kung sino ang dapat pumalit bilang pinuno. Ayon sa mga patakaran, dapat ito ay ang kanang kamay ni Hatter, ngunit tinakot ng mga militante ang lahat upang iboto si Aguni. Si Naragi, isa sa mga sundalo, ay sinuntok pa ang mukha ng bangkay ni Hatter para lang maglibang. Ngayon, si Aguni na ang may karapatang buksan ang itim na sobre na naglalaman ng password papunta sa safe ng mga baraha. Pagkatapos niyang isaulo ito, muling tinatakan ng sobre gamit ang singsing ng pinuno. Habang nagbibigay ng talumpati si Aguni upang ipahayag na siya na ang bagong pinuno, sinimulan na ni Chishia ang kanyang plano. Napansin niyang nagulat si Aguni nang makita ang papel na may password at inisip niyang walang laman iyon, kaya't naisip niyang ang tunay na password ay ang mga numero sa singsing. Habang nagbabantay sina Usagi at Kina, palihim na pumunta si Arisu upang hanapin ang safe at subukan ang password. Ngunit mali ang numero at tumunog ang alarma na nakakuha ng atensyon ng mga sundalo. Nakita ni Arisu si Chishia sa hanay nila at napagtanto niyang plano pala nitong ibintang ang lahat sa kanya. Habang nadakip din si Usagi, sinimulang sipain ni Naragi si Arisu hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, iginapos si Arisu sa isang upuan at tinakpan ang kanyang mukha ng tape. Iniwan siyang nakakulong sa isang madilim na silid upang hintayin ang umaga kung kailan mag-i-expire ang kanyang visa. Samantala, isinagawa ang autopsy kay Hatter at natuklasan ang bala na pumatay sa kanya. Ipinahayag ni Chishia ang tunay na plano kay Kina na alam na niyang peke ang safe. Napansin kasi niya na palaging tumitingin si Aguni sa isang painting at inisip niyang nasa loob ng sobre ay isang guhit na tumutugma rito. Habang nagbabantay si Kina, sinilip ni Chishia ang likod ng painting at nakita ang tunay na safe. Gumana ang password mula sa singsing at nakuha niya ang lahat ng baraha. Sa kabilang banda, hawak pa rin ng mga sundalo si Usagi upang si Naragi ay makapang-abuso. Kinagat ni Usagi ang kanyang dila at sinuntok siya bilang kaparusahan. Sa sandaling iyon, kumurap ang mga ilaw bilang hudyat ng pagsisimula ng bagong laro. Naghagis ng isang bagay si Chishia sa labasan at napagtanto niyang ang beach mismo ang arena ng laro, kaya't hindi siya makakalabas dala ang mga baraha dahil pipigilan siya ng mga laser. Lumitaw ang mga cellphone sa isang mesa para sa lahat ng manlalaro sa hotel at inanunsyo sa mga TV na ang susunod na laro ay ang 10 of Hearts. Lahat ng manlalaro maliban kay Arisu ay nagtipon sa lobby kung saan nakita nila si Momoka na may kutsilyo sa kanyang dibdib. Tinawag ang laro na Witch Hunter at mayroon silang 2 oras upang hanapin ang pumatay sa dalagang ito at ihagis siya sa apoy. Agad na nais ng mga sundalo na sunugin si Asahi, ang pinakamatalik na kaibigan ni Momoka, dahil palagi silang magkasama, ngunit pinigilan sila ni Usagi at Mira dahil kailangang may ebidensya ang anumang paratang. Nagkaroon ng pagkakataon si Yusa na ipaliwanag na siya ang nagsuri sa katawan ni Hatter at ang uri ng bala na nahanap niya ay nagpapatunay na pinaslang ito ng isa sa kanila. Isang babae ang nagsimulang manuro at agad siyang pinatay ng sundalong si Samura gamit ang kanyang espada. Inanunsyo ni Aguni na kung hindi susuko ang pumatay, ihahagis niya ang lahat sa apoy. Nagpanik ang mga tao at nagsimulang magtakbuhan habang basta na lamang nagpapaputok sina Naragi at ang iba pang sundalo.
Kinuha ni Usagi ang huling cellphone at nakipagsanib kay Tata, Asahi, at kaibigan ni Tata upang hanapin si Arisu. Hindi nagtagal ay nagsimulang mamatay ang mga manlalaro sa buong gusali at agad na itinatapon ang kanilang mga bangkay sa apoy, ngunit wala sa kanila ang tunay na pumatay. Kalaunan, nagsimula ng apoy si Samura sa basement upang pilitin ang lahat na lumabas sa bakuran kung saan maaaring barilin sila ni Naragi mula sa bubong. Naghiwa-hiwalay ang grupo ni Usagi upang hanapin si Arisu at nakatagpo siya ng isang takot na sundalo na nagtatago sa banyo at nagsabi sa kanya ng lokasyon. Samantala, napanood ni Tata kung paano binaril ang kanyang kaibigan at agad siyang tumalon sa bumaril, sinuntok ito hanggang sa mapilit din niyang sabihin ang kinaroroonan ni Arisu. Samantala, sina Kina at Chishia ay nagtatago sa silid ng mga security camera upang subaybayan ang mga kaganapan at napansin nilang may gumagalaw sa dilim. Pumunta si Kina sa silid na yon at nakakuha ng superglue. Balak niyang gamitin ito kasama ng pulbos upang makuha ang mga fingerprint mula sa kutsilyo. Natagpuan sila ng mga sundalo at si Samura mismo ang humarap, kaya sinabi ni Kina kay Chishia na umalis habang siya ang lalaban. Dahil sa kanyang bilis, nakaiiwas si Kina sa mga atake ni Samura at nakakatakbo sa ibang mga silid upang gamitin ang mga muebles bilang panangga. Tinanong siya ni Samura kung ano ang trabaho niya dati at sinagot niyang nagtrabaho siya sa isang tindahan ng damit, ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Ipinakita na si Kina ay ipinanganak na lalaki at sinanay sa dojo ng kanyang ama, ngunit palaging natatalo. Lagi rin siyang binubugbog ng kanyang ama tuwing nahuhuli siyang gumagawa ng mga bagay na pambabae. Sa kalaunan ay pinalayas siya nito at nagpa-opera upang mag-transition. Makalipas ang ilang taon, nang bisitahin niya ang kanyang ina sa ospital, agad siyang nakilala ng matanda at tinawag siyang maganda. Sa kabilang banda, si Samura naman ay isang bigong manunulat na nagpakalbo at nagpuno ng tattoo nang makapasok sa laro bilang bagong simula ng kanyang buhay. Nagpatuloy ang kanilang labanan at nakahataw ng hiwa si Samura sa braso ni Kina. Gayunman, mabilis na nakareact si Kina at nakuha ang espada bago ito pabagsakin gamit ang isang malakas na sipa. Nabagsak ang ilang salamin at nagsimulang maghagis si Samura ng mga bubog sa sahig upang mahirapan si Kina na gumalaw dahil nakayapak siya. Kinuha niyang muli ang kanyang espada at muling umatake, ngunit nakapag-focus si Kina at muling napatumba si Samura bago tuluyang pinatay gamit ang isang malakas na suntok sa ulo. Samantala, dahan-dahang napupuno ng usok ang hotel at nagtipon ang mga tao sa mga pasilyo upang makalabas na siyang nagpapadali para sa mga sundalo na patayin sila. Patuloy na nagpapaputok si Naragi sa mga taong lumalabas habang naaalala niya ang kanyang mga araw sa high school. Madalas siyang bugbugin at kutyain ng ibang lalaki, kaya ang trauma niya ang naghubog sa kanya bilang isang marahas na tao. Biglang lumitaw si Chishia sa kanyang likuran at sinabing isa sa mga executive ang siyang pumatay. Ipinagpag niya ang lahat ng baraha sa hangin at nang malihis ang atensyon ni Naragi, ginamit ni Chishia ang isang makeshift flamethrower upang sunugin siya. Sa lobby, may kumuha ng kutsilyo mula sa katawan ni Momoka. Sa labas, patuloy ang mga sundalo sa pagsusunog ng mga bangkay habang inaalala ni Aguni ang kanyang pagkakaibigan kay Hatter bago pa sila dinala rito. Samantala, bumagsak si Arisu sa upuan at inakalang mamamatay siya dahil sa usok. Nagsimula siyang alalahanin ang kanyang mga masasayang sandali kasama ang kanyang mga kaibigan at pinaalala sa sarili na kailangan niyang mabuhay para sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkuskus ng kanyang mukha sa karpet, nagawa niyang alisin ang tape sa kanyang bibig at nakahinga muli ng maayos. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw at narinig siya ni Usagi at ng iba pa, ngunit nakalok ang pinto. Dumating ang mas marami pang sundalo at nagpaulan ng bala, kaya pinabagsak sila ni Tata at Asahi gamit ang mga nakasabutang bagay. Umakyat naman si Usagi sa bintana ng kwarto at nakarating sa katabing silid, binasag ang salamin at sa wakas ay nakita si Arisu. Inilabas niya ito mula sa silid at muling nagsama-sama sila ni Asahi at Tata. May natitira na lamang 30 minuto kaya ibinigay nila kay Arisu ang huling cellphone bago mabilis na ipinaliwanag ang mga patakaran. Itinuro niya na ang mga heart games ay nilalaro ang damdamin ng mga tao, kaya't ang witch ay dapat isang taong may impluensya sa laro. Napagtanto ni Arisu na matagal nang pinagmamasdan ng mga game master ang beach at hinintay lamang ang pagkamatay ni Hatter bago simulan ang larong ito na nangangahulugang isa lamang ang maaaring maging pumatay. Kasabay nito, natapos ang eksperimento gamit ang kutsilyo at natuklasan kung sino ang salarin, ngunit nadakip siya ng mga sundalo at nawalan ng malay. Nagbalik tanaw ang kwento kina Momoka at Asahi na nagre-record sa kanilang sarili sa mga bakanteng kalsada ng lungsod. 5 araw na mula nang maglaho ang lahat at napagdesisyonan nilang idokumento ang lahat. Binanggit nila na nakilala nila ang isang tao bago sila dalhin sa isang espesyal na lugar kung saan sila nagsimulang magtrabaho. Natapos ang flashback nang bumaba si Momoka sa estasyon ng subway na sobrang dilim kaya't nawala siya kay Asahi. Sa kasalukuyan, tinipon ni Aguni at ng kanyang mga sundalo ang natitirang mga nakaligtas sa lobby upang patayin silang lahat. Pinutol sila ni Arisu at humiling ng tulong upang mahuli ang salarin kaya sinimulan siyang bugbugin ni Aguni. Sumabat si Asahi at sinabing ito ay nangangahulugang si Aguni ang salarin at umamin si Aguni na totoo ito. Inutusan niyang barilin siya ng mga sundalo, ngunit pinigilan sila ni Arisu dahil iniisip niyang nagsisinungaling si Aguni. Matagal nang nakapagtataka para kay Arisu kung bakit hindi pa inaagaw ng mga sundalo ang beach gayong nasa kanila ang lahat ng armas. Kaya't napagpasyahan niyang si Aguni at Hatter ay nagtutulungan mulat sa pool.
Si Aguni ang namamahala sa pagpipigil sa mga mararahas na tao gaya ni Naragi upang makapagpanggap si Hatter bilang isang kaakit-akit na pinuno na walang sagabal. Gayunpaman, unti-unting nasiraan ng bait si Hatter dahil sa kapangyarihan at nagsimulang pumatay ng mga traidor, bagay na kinamuhian ni Aguni. Pagkatapos ng huling laro ni Hatter, nilapitan siya ni Aguni upang hikayatin siyang wakasan na ang beach, ngunit labis siyang nagalit at tinangkang barilin si Aguni. Nauna itong nagpaputok bilang pagtatanggol sa sarili at napatay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa kasalukuyan, patuloy na binubugbog ni Aguni si Arisu hanggang sa marinig niyang sinabi nitong pinatay rin niya ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto ng mga manlalaro na gusto talagang patayin ni Aguni ang lahat anuman ng laro dahil nais niyang ipaghiganti si Hatter na nasira ang isip dahil sa sobrang paghanga ng kanyang mga tagasunod. Napagtanto ni Arisu na si Momoka ang tunay na pumatay at siya mismo ang nagpakamatay, ngunit sinipa siya ni Aguni at iginiit na siya ang gumawa nito. Nagsimula ang labanan habang pilit na pumapatay si Aguni, balak na isama ang lahat sa kanyang pagbagsak. Lumalabas na may matinding pagkakasala siya dahil walang bala ang baril ni Hatter. Sinabi ni Asahi kina Usagi at Arisu na gagawa siya ng gulo para makalapit sila kay Momoka at masunog siya. Bigla niyang inanunsyo na siya ang game dealer at agad siyang tinamaan ng laser sa ulo at namatay. Dumating si Kina kasama ang ebidensya na nagkumpirma na si Momoka mismo ang gumawa nito sa sarili niya. Habang tinatapos ni Usagi na tiyak na may ibang kumokontrol sa dalawang babae, tuluyan nang nakumbinsi ni Arisu si Aguni na itigil ang pagpatay. Sa kasamaang palad, umabot na sa lobby ang apoy mula sa basement at nang tatangkain na ng karamihan na kunin si Momoka, pinigilan sila ng isang matinding na paso, ngunit buhay pa rin si Naragi na muling nagpaputok. Naghagis siya ng sulo upang mas mabilis kumalat ang apoy at nagpatuloy sa pamamaril, dahilan upang magsipagtakbuhan ang lahat sa takot. Tumalon sina Usagi at Arisu upang pigilan siya, ngunit mabilis silang itinapon ni Naragi. Nang papatay na sila, sumingit si Aguni bilang kalasag at binuhat si Naragi bago sila tumalon mula sa balkonahe. Pareho silang bumagsak sa apoy at namatay. Naputol ang pagkabigla ng karamihan nang paalalahanan sila ng mga cellphone na 3 minuto na lang ang natitira. Habang buhat-buhat ng lahat si Momoka papunta sa sigaan sa labas, napansin ni Arisu na patuloy pang nagre-record ang cellphone ni Asahi. Habang nasusunog si Momoka sa apoy, inanunsyo ng mga cellphone na tapos na ang laro at nanalo ang mga nakaligtas. Dahil abala ang lahat, sinamantala ni Chishia ang pagkakataon upang kunin ang 10 of Hearts. Kinabukasan, pinanood ni Usagi at Arisu ang video sa cellphone ni Momoka. Lumabas na sina Momoka at Asahi ay mga dealer, na ang ibig sabihin ay sila ang naghahanda ng mga laro o sumasali bilang mga tagger o manggugulo. Ngunit minomonitor din sila tulad ng mga normal na manlalaro at ang paglantad ng kanilang pagkakakilanlan ay katumbas ng kamatayan. Sa istasyon ng subway, may isang lihim na pinto na nagdadala sa kanila sa game layer, isang napaka-advanced na estruktura. Sa loob, may mga taong nanonood ng mga laro sa malalaking screen habang nagtatawanan at tumataya kung sino ang mananalo. Ang pagkakapatay sa mga tao ay nagbibigay kina Momoka at Asahi ng mas maraming araw sa kanilang mga visa, ngunit hindi na nila ito kinaya. Pagkatapos, sinundan ni Usagi at Arisu ang video upang hanapin ang lihim na pinto sa istasyon. Nang matagpuan nila ang silid, natuklasan nilang lahat ng tao roon ay patay na. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa dilim sina Chishia at Kina at ibinunyag na natagpuan nila ang lugar na ito matapos sundan ang guhit mula sa bulsa ng tagger na isa palang mapa. Ngunit hindi nila pinatay ang lahat ng tao roon at hindi pa rin nila alam kung sino talaga ang game master. Batay sa mga sugat, inakala ni Chishia na pinatay ang mga taong ito matapos sunugin si Momoka. Biglang bumukas ang mga screen upang ipahayag ang isang espesyal na broadcast. Binati sila ni Mira dahil natagpuan na nila ang lahat ng number cards at nagsimulang ipalabas ang mga clip ng bawat pagkamatay sa mga laro hanggang ngayon. Pagkatapos ay inanunsyo niyang bukas magsisimula ang mga bagong laro upang makuha ang mga face cards. Lumitaw ang mga blimp sa buong lungsod na may dalang higanting bersyon ng mga nawawalang baraha. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.